maraming salamat sa pagpakilala ng ating butihing Congresswoman Lani Mercado Revilla. Nais ko rin batiin ang ating Vice Governor na ito na yata pinakabata na Vice Governor ngayon, Vice Governor Jolo B. Revilla III. Andito rin po ang ating Vice Mayor Karen Sarino Evaristo at ng iba't ibang grupo na ipinakilala ng ating Congresswoman. Bago ang lahat, ako ay magpapasalamat sa inyong pag-anyaya na makilahok dito sa inyong Kaya Kabataang Pinoy Bacoor Youth Summit of 2014. Nagpapasalamat ako sa mga nahalal na lokal na opisyal, ating mahal na lalawigan, lalong-lalo na kina Congresswoman Lani, Vice Gov Jolo, at ang Mayor Strike, na ako ay inanyayahan ninyo upang tayo ay makapagsama-sama rito at makapagtalakay ng ilang mahalagang issue na ating hinaharap ngayon. Sinabi ko rin kanina na binabati ko kayo ng isang maaraw at maaliwalas na umaga. Magpasalamat tayo sa ating may likha na binayayaan tayo ng magandang panahon sa araw na ito. Opisyal nang lumabas ang Ruby sa Philippine Area of Responsibility kahapon, actually sa ganap ng 11 o'clock ng December 10. Magpasalamat din tayo na hindi masyadong sinalanta ni Ruby ang ating lalawigan, lalo na ang lungsod ng Bacoor. Ayon sa mga ulat, 0 casualty ang lalawigan ng Cavite at minimal lamang daw ang mga naging pinsala. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon at naging ligtas ang Cavite sa anumang hindi ka nais-nais na sakuna. When I reflected on today's theme, Kaya Kabataang Pinoy, I could not help but relate it to my thoughts about our country's experience in the recent weather disturbance. Naisip ko, kayang-kaya naman pala natin. I am referring to our country's overall readiness, attitude, and response before, during, and after Typhoon Hagupit. If we are going to compare them with what we had experienced with Super Typhoon Yolanda, we can say that the joint efforts of the government and the people have shown a great improvement. Noong Nobyembre ng nakalipas na taon, sinalanta tayo ng bagyong Yolanda. Tayo ay parang nasyak sa lakas at tindi ng super typhoon na ito. Siguro, kung ating babalikan, maaari natin sabihin ngayon na hindi tayo ganun kahanda noon, kaya rin hindi ganun kaganda ang ating tugon sa kalamidad. Ngunit sa Ruby ay malaking pagkakaiba. Ito ay sinabi mismo ng CNN na there's solid evidence that preparation saved lives and helped the homeless. Kahit tayo mismo sa ating nakita at narinig mula sa mga balita, mas maganda ang naging komunikasyon at koordinasyon. Maganda ang ating mga narinig tungkol sa pagtalaga, hindi lamang ng mga relief goods at iba pang mga mahalagang kagamitan, kundi pati na rin ang mga pulis at ang mga militar bago pa man dumating ang bagyo. Ito yung tinatawag natin na pre-positioning of goods, equipment, and law enforcement agents in the critical areas and installations. Maganda ang ating naisagawa at naipakita sa aspetong ito. Halimbawa, sa evacuation pa lang, kitang-kita na natin na mas maging epektibo at malawakan. According to the official report of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, the total number of evacuees reached 1.7 million persons. Kaya ito ay tinawag one of the largest evacuation exercises that the United Nations has ever seen in peacetime. But
This perhaps is the most single important consideration or factor that may explain the low number of fatalities reported in this calamity. According to the NDRRMC's account, only 11 have perished in the wake of Typhoon Ruby's visitation. Sa kabilang banda naman, sinabi ng Philippine Red Cross na 22 ang bilang ng mga nasawi. While this might suggest that the communication and coordination between the relief and rescue operations of the government and the private sector still need further improvement, this certainly indicates the relatively low number of casualties compared to the unprecedented numbers that we had seen from our Yolanda experience, that we did a better job this time. Ang ating pag-asa ay hindi rin nagpahuli. There is a newspaper columnist who wrote yesterday that our very own pag-asa is one positive story that should give Filipinos a measure of pride. According to him, Pag-asa's initial prediction of the path of Typhoon Ruby was more accurate than that made by the US Navy. Lalo pa kung makikita mo na ginagamit ng mga international media ang impormasyon na galing sa Pag-asa. Ginamit ang kanilang mga typhoon tracking, ginamit ng BBC, ginamit ng CNN. Sabi nga nila, experience is the best teacher. If this is true, what a tough school year last year was. At napakahirap naman talaga ng mga leksyon na natutunan natin sa nakaraang taon. And judging by our improved performance this year, siguro naman, we may safely say, pasado tayo, and more, pasado tayo with flying colors. Pinakita natin na kaya nating matuto sa ating mga naging karanasan. Gaano man kahirap, gaano man kasaklap. Pinakita rin natin na kaya natin ipamalas ang ating mga natutunan at gawin ito ng tama sa isang aktwal, praktikal at kahalintulad na pangyayari. Ngayon, sa paglipas ng Typhoon Ruby, ano na? Paano na? Manunumbalik ba tayo sa ating mga dating gawain? Magbabackslide na naman ba tayo? Ngayon, ang pinakamalaking hamon sa atin ay kung paano isagawa isang sistema at kultura ang ating mga ipinakita sa ating paghahanda sa pagtugon ng mga epekto ng Typhoon Ruby. Culture of preparedness, sabi nga nila. Tulad sa pag-aaral, kailangan maging consistent. Hindi yung pabago-bago. Bagsak, pasado, bagsak, pasado. Hindi po pwede yan. Kailangan natin itong gawing automatic at standard operating procedure so that it gets embedded into the normal routine of our daily lives. So that once confronted with yet another disaster, our emergency response would be automatic. At sasabihin na lang natin, alam na namin ang gagawin namin. Hindi na kailangan i-memorya yan at alam na namin yan. In short, it should become an integral part of our national psyche. This challenge is made even more urgent considering Pag-asa's forecast that there may be 1 or 2 more typhoons that might enter the Philippine area of responsibility. Tandaan natin na ayon sa mga statistic, dumarami na ang bagyo na dumarating sa atin bansa kada taon. The strongest ones come always sa bandang huli ng ating taon. Typhoons like Ike noong 1984, Reming 2006, Uring 1991, Yolanda 2013, all happened in November. Sendong 2011, Pablo 2012, nangyari naman sa buwan ng Disyembre. Idagdag na rin natin siguro si Ruby sa listahan. Dahil sa global warming, nag-iiba talaga ang klima ng ating mundo. Climate change has shaken our traditional notions of rain and typhoon in relation to our traditional view about our degree of preparedness. Now, we should not be just concerned with storms, wind and strength and gustiness alone. We should also be wary of stronger precipitation delivery
or a larger amount of rainfall concentrated over a very short period of time. Ngayon, lumakas na ang binubuhos ng tubig ng ating mga ulan at bagyo. Sa ilang minuto o oras lamang, kaya na nitong magdulot ng matinding baha. Moreover, we should now be concerned with the possibility of storm surge, as our Yolanda and Ruby experience has taught us. Although similar in destructive potential, a storm surge is different from a tsunami in that it's not triggered by an earthquake, but by a storm or typhoon as it trips through the sea and moves on to the coastline. Binigyan na rin ng Filipino translation ang storm surge. Ang tawag ngayon natin sa storm surge sa Pilipino ay daluyong. Sabi nga nila, this is now the new normal. At bagyo pa lamang yan. Mga mahal kong mga kabataan, earthquakes are another calamity which are rather more unpredictable considering even the most advanced technology. According to PhilVox, a destructive earthquake occurs every 5 years, while a destructive tsunami happens every 10 years. We can blame it on our country's location on the planet. We are in the western portion of the Pacific Ocean, which is not only considered as a very potent storm engine, but also where the so-called Ring of Fire is located, which is a very active seismic belt. 90% lang naman ng mga lindol sa buong mundo ay nangyayari dito sa Ring of Fire. Napakaswerte naman talaga ng Pilipinas. Ang inyong lalawigan ng Cavite, hindi ito exception. According to PhilVox, areas along the entire perimeter of the Cavite coastline are considered susceptible to tsunami, also prone to liquefaction o yung pagguho ng lupa kapag may lindol. For the city of Bacoor in the province of Cavite, this is likewise an urgent concern considering the fact that Bacoor is considered critical and high risk, which is prone to flooding, storm surge or daluyo, and tsunami according to Project Handa. Sa 5 nakalistang kategorya ng sakuna, kasama ang Bacoor sa 3 nito. Napakaswerte naman ng Bacoor. All this discussion leads us to the related issues of adaptation, preparedness, and resiliency. Wala na tayong magagawa sa ating lokasyon sa mundo. Ngunit may magagawa tayo ukol sa ating mga kahandaan at pamamaraan upang tugunan at labanan ang mga masamang epekto ng mga kalamidad na ito. May mahalagang papel ang mga kabataan dito sa pagbabago ng ating kaisipan, paniniwala, pag-unawa, at pagkilos tungkol sa mga kalamidad na ito. You are as much an integral part of our community, especially as you, the young people of the Philippines, are our partners in nation building. You are in a very good position to make sense of all this vital information. With the aid of technology, internet, and social media, you can work wonders in your own families and communities, which can spell the difference between death and life. So make the most out of your inseparable attachment to your gadgets, your addiction to the internet and social media. Maximize the use of available information and channel them towards capacity building and strengthening safety and survival of your own lives and that of your families and communities. Malaki ang tulong na maibibigay ninyo rito. Sa kabila ng inyong kabataan, kayo ay may kakayahan tumulong sa magpalawig ng mga mahalagang impormasyon na marahil ay mahirap maintindihan ng mga mas nakakatanda. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang mga moderno at high-tech na teknolohiya. Kayo ang generation ng mga techie. Gamitin ninyo ito para tulungan ang ating pamahalaan, ang ating mga kasamahan, ang ating mga mahal sa buhay na hindi masyadong masalanta pagka may kalamidad na kagaya ng ating pinag-uusapan. Para makatulong sa inyo, tandaan ninyo lang
ang pangalan ng inyong mahal na mayor. Let us not wait until disasters strike. Bago man tayo kumilos at umaksyon, sabi nga ng slogan ng Bacoor Disaster Risk Reduction and Management Office, tayo ay magtulong-tulong sa kahandaan ng komunidad laban sa kalamidad. Bilang pangwakas, malaki rin ang papel ng kabataan sa pamumuno ng ating mga komunidad at ang ating mga bayan. Sa inyo na may mga angking katangian at kalayahan na maging leader. Mayroon tayong sangguniang kabataan na kung saan ang kabataan ay hindi lamang binibigyan ng boses at pamahalaan, kundi binibigyan mismo ng pagkakataon at kakayahan upang aktwal na mamuno sa komunidad. Kasalukuyan nating nire-reforma sa Kongreso ang struktura ng ating SK at inaasahan natin na maisasabatas na ito tungo sa SK election ngayong darating na 2015. Mga kabataan, ito ang aking hamon sa inyong lahat, lalo na sa mga kabataan ng Bacoor. Tandaan ninyo na kung si Vice Gov Jolo ay may maya, kayo naman ay may kaya na maging makabuluhan, produktibo at responsableng mga miyembro ng ating bayan at ng ating mga komunidad. Tayong lahat ay may kakayahan na kakayanin ang mga pagsubok sa buhay. Gayon din para sa buong pamilyang Revilla, kayang-kaya natin ang mga pagsubok sa ating buhay. Kaya ng Bacoor ito, kaya ng Cavite ito, kaya ng kabataan ito. Mabuhay ang kabataan ng lungsod ng Bacoor, mabuhay ang kabataang Pinoy. Maraming salamat po at maganda pong umaga sa inyong lahat.